sa akin nun, Kuya Rap, kasi ang dami kong nababasa na mukha daw akong pera, ganyan-ganyan. Samantala, tiyak talaga ang sakit. Mukha daw akong pera. Nga yung ganyan. may nababasa ako eh. Kaya Oo gusto nga ko rin po. linawin sa'yo. Ayan. Muli nagbabalik po yung lingkod, guys. Ayan, isang mapagpalang araw, gabi. Sa ating lahat, saan man kayong sulok ng mundo. Yan, mega love shout out sa inyo lahat. Dito, syempre doon pa rin tayo sa mainit na pinag-uusapan. At yun yung inaabangan ng mga Marisol Marites nating viewers. Alam nga namang ang pula yata ng labi ko, guys. Bawas-bawas tayo. At ako'y, ayan, bawas-bawas tayo. Yan, oh. Nangingintabi. So, ayun na. No? Yung mainit-init na topic, ang ating tatalakayin. Ika nga kung anong tugtog siyang sayaw. No? Ito ay patungkol kay Bidet. Na, mainit pa din. Magpapablatter si J. Brad. Pero hindi po yan muna ang tatalakayin. Pasusundan natin. No? Na for safety, para sa seguridad, magpapablatter nga ba si J. Brad? At dahil na busy-busy, nagpunta ng Bagyo. So, ngayon lang magkakaroon ng panahon ng oras para harapin ang mga dapat harapin. Dito, before pa, ay may issue na rin tungkol sa kapirahan. Ito ay babalikan ko lang 4 months ago na itong si Medet ay nag-iiniyak sa vlog ni Kalinga Prab. At parang ika nga ay kawawang-kawawa. Sino po nakapanood? Ito ay naka 655 views sa live, sa upload ni Kalinga Prab. So dito, nag-iiniyak dahil din sa isang sponsor. Sponsor. Wala siyang pinangalanan. Ang maantot po nito, guys, siya lang yung narinig yung kanyang hinaing, yung kanyang problema. Hindi nakuha yung opinion ng taong kanyang tinutukoy kung sino man yung founder na iyon. Yun dapat, yung ating malaman kung sino yung kanyang tinutukoy, pero wala siyang pinangalanan dito. Ito, guys, likha ni Kalinga Prab. Kahit ito ay ilang buwan na lumipas, 4 months ago, makakalkal at makakalkal. Kasi, babase tayo kung ano yung mga pinag-uusapan na kagaya po ng pasabog ni Ma'am Ana Rita. Ito, guys, likha ni Kalinga Prab. Meron tayong may mic, no? Nang sa ganun ay marinig ninyo ng malakas. Ito. Guys. So, ayun, kumusta ka, Medi? Okay naman po, Kuya Rap, may mga konting struggles, pero okay naman ba? May konting struggle daw. Balita ko, may isang sponsors na nabuwag, isang grupo na sponsors na nabuwag, and may mga iba doon na binabash ka. Ano yung masasabi mo doon? Ano ba nangyari? Pwede mo sabihin kasi para alam din kasi may mga nagpapakalat ng mga balita about sa'yo, mga negative. Yun. No? Sabi ni Kalinga Prab, kasi may nagpapakalat na iba, para sa'yo, negative. Doon, kumbaga, before pa, may basher na. Mayroon ng galit ang ibang tao. Nagpapakalat na ng negative. Narinig naman ninyo, sabi ni Kalinga Prab. No? Para sa kaalaman ng lahat, hindi lang ito, yung pasabog ni Ma'am Ana Rita and pasabog ni Perla, hindi lang yan. Before pa ay may issue na din. Ito ay patungkol sa pera. Oh. And pwede mo explain kung bakit, kung ano yung nangyari, bakit nawasak yung grupo na yun na nag-sponsor sa'yo. Ano po? Sa totoo lang, Kuya Rob, sobrang nasaktan po ako. Na-depress po ako nung time na yan. Kasi po, alam mo yun, wala ko man ginagawang masama. Ang ginagawa ko lang po, pinapromote ko yung mga bagong page na lumalabas. Pero, pinapromote ko pa din po yung mga nauna na. Kasi bilang respect po. Tapos yung grupo na yun, tinuring nila akong anak, tawag sa kanila anak. Tapos ang tawag ko po sa kanila mami. Tapos sabi ko silang pa-video call. Tapos bigla na lang yung pinromote ko lang po yung isang page. Parang nagsama na po yung loob nila. Tapos umabot na sa point na pinapapili na po nila ako. Napakasimple
ayon sa kwentong pagaw, ay, hindi kwentong barbero, siya raw ay nag-promote ng bagong team. So ngayon, nagselos yung unang team. Nagtinampo-tampo. At dumating daw sa point na daw siya ay pinapapili na. Ay, ano, totoo? Yun ang kanyang kwento, ang sumbong kay Kalinga Prab. Nag-promote lang daw siya ng bagong team. Ngayon, masama na raw siya. At dumating daw sa punto siya pinapapili na ito yung kwento. Ha? Kwento ito, babase lang tayo sa kwento niya. Wala tayong alam kung totoo. Oh. Tapos bigla na lang yung pinromote ko lang po yung isang page. Parang nagsama na po yung loob nila. Tapos umabot na sa point na pinapapili na po nila ako. Kung hindi ko daw yung i-delete yung pag-share post ko. Bakit naman gano'n? Ano daw, mawala na daw po ako ng ng supporters, ganun. Tapos sabi ko, bakit man po mawawalan ako ng supporters? Wala man akong ginagawang masama. Saka nagiging fair ako. Kung pinapromote ko sila, We. Talaga? ito yun, yung perang 90,000 na, ito yun eh. Talaga. pinapromote ko din po Saka ang pagtulong or pagtulong nila, Ito guys, dito, ito yung mahaba, sinalaysay niya yan, yung patungkol doon sa 90,000. Ang pera daw na 90,000 na sa halip daw ay sa kanya na, ay nagpasalin-salin pa. So doon, parang, isyong pera po ito, isyong pera. Ay, tapos kayo palalabasin mo, promote ka lang ng isang team, na bagong team, ay nagtinampo-tampo na, dumating na sa point na pinamimili ka na. Ano naman yan? Ikaw lang nakakaalam dyan. Paglilinaw, before, may issue na rin po. 4 months ago. Para sa kaalaman ng lahat. Ano po? So, dito na tayo ha. Kaplan. Kaya pala grabe ang bigat-bigat na naramdaman ni Medit ngayon. Pansin natin, medyo malungkot siya. Kaya mo Medit, dito naman kami. Ang mahalaga, ano man, Ayak sa dito guys. tayo sa mga sponsors. Oh, Naman, pero hindi ka nagpahawak sa kanila. Opo. ayan. Ang ginawa mo, Ito, wait lang ha. Sobrang ganda, sobrang naging close ko. O talaga? Bakit man po mawawalan ako ng supporters? Wala man akong ginagawang masama. Saka nagiging fair ako. Kung pinapromote ko sila, pinapromote ko din po saka ang pagtulong or pag-sponsor, wala yung hinihingi na kapalit. Oo nga po. Kung Kaya, legit yung pagtulong nila, huwag silang humingi ng kapalit. kaya ang sakit din sa akin ng Kuya Rap kasi ang dami kong napabasa na mukha daw akong pera, ganyan-ganyan. Samantalang kahit wala man silang pinapadala sa akin, yung loob ko sa kanila sobrang gaan, tapos sobrang naging close ko talaga sila. Kaya parang ang sakit. Ay, sakit po dun sa part na napalapit na sila sa akin. Tapos parang dahil lang doon sa pag-promote, yun, winasok po nila yung bino nilang group para sa amin. Ay, abot. Ikaw lang na. Kaya sinasabihan daw siya na mukha siyang pera. Ito guys, alam mo sa totoo lang, ito guys no, yung side mo lang yung narinig. Yung side mo lang yung narinig. Pero yung sa side ng iba, hindi naririnig. Ang kagandahan nito, marinig yung side ng iba. Kung ano ang buong katotohanan. Oh, di ba? Ay, ikaw na nagsabi na ikaw ay sinasabihang mukhang pera. Ha? Ikaw ang nagsasabi, sinasabihan kang mukha kang pera. Bakit ka nasasabihan ng isang tao na ikaw ay mukhang pera? Yun ang magandang tanong at na dapat ay iyong sagutin. Bakit ang isang tao nakakapagbitaw sa iyo na mukha kang pera? Dahil ano? Ito, imposibleng magsalita yung isang tao nasasabihan ka ng mukha kang pera kung hindi ka nagkangkang or garang-gara or naghahabol sa pera. Kasi ang isang tao makakapagsalita lang na mukha kang pera kung ikaw ay napapaghalataan na talagang habol-habol ka sa perang nalilikom nila. Kaya, no? Kumbaga ito ay before pa ay may issue na. Hindi po bago. Hindi na po bago itong issue kay Ma'am Ana Rita and doon sa isa. Before ay may issue na rin po pera-pera. At sinabihan na rin po siya ng mukha siyang pera. Ito, ha? Ang tanong, bakit nga ba nakakapagbitaw ang isang tao ng ganung salita? Ha? Kasi kung may involved na pera at demanding ka sa pera, or naghahabol ka, nagreklamo ka patungkol sa perang nalilikom ng bawat team, maaaring ganito yun eh. Maaaring naghahabol,
si Midet sa perang naliko, or maaaring ang gusto ay siya, o siya na ang lahat ang hawak direct sa kanya, or maaaring ang mapupunta kay Kalingap Dan ay ibigay sa kanya, mga ganon. Ayun yung masaklap doon. So baka maaaring hindi sila nagkasundo. Kaya siya nasasabihan ng mukhang pera. Ang tanong, mukha ka nga bang pera? Yun ang magandang tanong. Ito guys, paglilinaw lang sa lahat, no? At ika nga ay, tayo ay doon pa rin sa mainit-init na usapin. Makakalkal at makakalkal ang mga nakaraan. Kaya, nasama iyan. No? Na, usapin pera-pera, ay, so ngayon, strong. Patawa-tawa, si Midet, animoy hindi natitinag at hindi naapekto or hindi naapektuhan ng kabi-kabilay, nagre-reaksyon sa kanya at kagabi na rin talk na naman ni Michelle Japina at tingin ko ngayon ay kasagsagang naka-live si Michelle Japina at nire-reaksyonan itong si Midet. No? At sinasabi nga ni Michelle Japina ay huwag kang mayabang. Kung ano ka, yun ka, hindi yung ay wag, medyo magulo. No? At ayun na. Ito ang highlight lang ng topic natin ay hindi po bago. Noon pa man issue pera-pera at lumalaganap, ipinakakalap na siya ay mukhang pera. Bakit? Bakit ito nasasabi ng iba? Ito yung dating founder din ito. Marami na po nag-aklas. Dating founder din po yan. Na siya pinaparatang ang mukhang pera. Bakit nga nakapagsalita ang isang tao na siya mukhang pera? Siguro dahil usapin pera talaga. Ay, ayun na nga. Kapag ang isang tao nagsabi na mukha kang pera, baka maaaring kangkang ka sa pera or demanding ka sa pera or gusto mo ikaw puro pera-pera. Maaaring ganon. O, di ba? Ay, nako, kaya pala naman eh. Tapos iyak, ngal-ngal ka dyan, ngal-ngal ka eh. Ay, at totoo nga naman. Ito, tsaka parang nalalaban ka ha. Sundan natin yung topic natin. Yung patungkol kay J. Brad. For safety, marapat lang na si J. Brad ay magpa-block. At may pagbabanta si Midet. Huwag daw siyang pilitin magsalita at kawawa daw si Midet. Guys, abangan nyo ako guys ha sa aking next video. At mega love shoutout po sa inyo lahat. Yan, pakiclick naman guys ng thumbs up.